everybody higher, please. Everybody smile. Isa, dalawa, tatlo, sabayan niyo ako. Basta Chipeko, sigurado. 1, 2, 3, go! Kaway! Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating... Pag nalalaman kayo po ay nasa amin, tinatakot kayo dito. Tama? Ang pakiusap ko na lang, manahimik na lang kayo. Huwag na kayo makipag-away. Kung meron mag-confront sa iyo, kanino ka ba? Kay Ross Rizal ka, kay Timmy Chipeko. Sabihin nyo, gano'n na lang. Bakit? Huwag tayong makikipag-away ngayon. Okay? Yes. Bakit? Alam ko, pag tahimik ang tao, ang puso nyo na kay Mayor Timmy Chipeko. Kaya please, don't fight. Huwag na kayo makipag-away. Sabihin nila yung gusto nilang marinig, okay na yun. Ha? Basta alam ko, nagkakaintindi na po tayo lahat. Yes. So, ilang mga ilang tao dito ngayon? Kasi, ang problema, ito, tatapatin ko kayo. Ang nakalista yata dito ay, ilan? Ilan ang bigas na dala natin? Ha? 700. Oh, gawan nyo na lang po ng paraan. Unahin nyo muna yung mga senior, as usual. Okay? At sana naman, hindi po tayo mag-aaway. Yan naman ay konting, hindi namin alam ang bilang, pero dinagdagan na po namin para dito po sa purok nyo, para po tulong namin na rin sa inyong lahat. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you very much. Okay, maraming salamat. Dito. So, anong ibig sabihin? Hindi ko pa sinasabi ito para maingganyo lang kayo. Ito ang mga plano ko. Ito ang gagawin ko kung sakaling makakabalik ako. Pero mangunguna sa akin ay ang ibabalik ko ang sistema ng pagtulong sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po doon sa may karamdaman. That will always be number one and will always be number one for Mayor Timmy Chipeko. Alam niyo, yung mga project, madali na yan. Kung may kulang kayo, nagagawa ko naman, drainage, patubig, madali na yan eh. Pero dito sa kampo, ang kailangan ko unang gawin, kausapin ang headquarters. Bakit? Ako'y makikiusap bilang mayor, please. Nandito naman kayo sa Kalamba. Baka pwede mag-joint forces na lang tayo. Kaysa makipag-away tayo. Ngayon, kung may mga legal issues, pag-usapan natin. Eh kung kailangan natin bilhin tong buong kampo, utangin natin. Eh kasi, paano ka naman? Ano gusto niyo gawin dito sa dami ng tao dito? Ay, Presidente, kahit kung kailangan ko pumunta kay Bongbong Marcos, gagawin ko. Kaibigan ko po yun. Hindi lang ako mayor ngayon. Kung kailangan ko pumunta kay John B. Grimolia, kapitbahay ko kapatid ko, kilala ko yun. Bakit hindi po nawawala ang connection ko sa national government? Kilala niyo ako. And I will make this work. Yan ang pangako sa inyo. Okay? So sa inyo po lahat, thank you very much. Hindi ko alam kung ilan tayo dito ngayon. As usual, may dala naman kami konting, alam mo na, konting bigas dito, yun naman pang konting tulong lang. Hindi ba tulong, konting bigay lang namin sa inyo. Sana wag naman po tayo magkagawan. May card na ba kayo? Siguro, magtatanong, ano ba yung card na yan? Yan ay card. Parang nga nanay. Ito ay card. Card lang to. Wala pong alaga to. Wala pong Gcash to. Walang load to. Ito isang plastic card na mayroong mukha ni Mayor at ni Congressman Timmy Chipeko. Ito ay walang alaga ngayon. Pero, pag nanalo na si Mayor Timmy Chipeko, malaki ang magiging halaga nitong card. Bakit? Ito po ay isang kontrata ng pagpapahalaga. Alam ko, marami sa inyo, pag alis ko dito, kalimutan ko na, hindi ko kaya i-memorize ang dami ng tao dito. Pero pag kayo pumunta sa City Hall, pakita lang nito, pumunta kayo sa tanggapan ko, VIP kayo kay Mayor Timmy Chipeko. Ayaw ko pong sabihin kung anong gagawin ko dyan.
malalaman na lang natin pagkatapos. Bakit? Yan, bilang kayo po ay mga kasama namin ngayon, gusto ko kayong alagaan. Kung meron tayong mga benepisyo, kung meron tayong bibigay, kayo pong mga card holder namin ang bibigyan namin priority para kayo po ay maramdaman nyo na VIP kayo kay Mayor Tino Chico. Sino dito nagmamaneho? Sino dito nagmamaneho? O yan, yung card na yan, tago niya yan. Bakit? Isang gagawin ko dyan. Kakausapin ko ang CDMO. Bakit? Sino bang mayor? Ako, di ba? Sino nag-appoint sa CDMO? Di ba ako? O, sasabihin sa CDMO. O, CDMO. Pag nahuli nyo at ipakita yan, huwag na kayo magsalita. Huwag nyo bigyan ng ticket. Bakit? May 3 libreng huli yan. Unang huli, teka, baka mapisado kayo. Unang huli, mamarkahan, bubutasan. First warning. Pangalawang huli, second warning. Pangatlong huli, third warning. Pang-apat, may ticket ka na kasi matigas na ulo mo. Tama? Okay, 3 warnings. Pero, kung gusto naman ninyo, pwede kayo pumunta sa akin tanggapan, dala-dala niyo yung card, pakita niyo sa akin, sasaludo pa ako. Sasabihin ko, oy, member ko to, kamusta kayo? Ano lakad nyo? Kakamot ka lang ng ulo. Mayor, pwede bang palitan yung card? Bakit? Eh, Mayor, 3 na po yung ulo. Sige, anong gusto mo? Mayor, baka pwede makakuha ng bagong card para may 3 na naman akong libre dito kung mahulo. Sabi ko, batan, sige na. Nalagyan ko lang dito. After 6 months ulit ang next card mo ha. Baka naman after 2 weeks, bumalik ka na naman sa akin dito. Talagang pakukulong na kita. So, lang ibig sabihin, yung maliliit na bagay na ganyan, malaking ginawa po para sa ating mamamayan. Tama ba ho? Kaya sabi ko sa inyo, itago niyan. Bakit? Pag tayo nanalo, ipapapuntahin kami ng mga tao namin dito para i-register yan doon sa computer. Dito na po sa lugar nyo. Yes. Kapag natalo kami, tapon nyo na yan. Pero, ang tanong ko, gusto nyo bang manalo? Si Mayor Tino Chico. Ayan. So, sa inyo pong lahat, maraming salamat. Medyo tumidilim na po. Mukhang walang ilaw to, naputulan din ang Meralco. May patay pa ako kung pupuntahan dyan. At sabi nga, may patay tayo doon, pupuntahan ko lang. Alam ko, kamakailan lang, bago lang yata, no? Nagweto rin po sa akin. Kaya po, sana po, sa mga nandito, sana po, ito po, last na lang. Pero sa totoo, walang mangyayari. Bakit? Hanggang ngayon, hindi sila nag-uusap ng personal. Paano ka aandar? Alam nyo, sabi sa akin, tinanong ko, oh, sir, kung ako babalik ng Mayor June, can we open it in 6 months? Yes, we can open it. Kaya pag ako nanalo, within 6 months, magbubukas na yung hospital na. I will be on top of that. Bakit? I will make sure that that will happen within the next 6 months. Kaya nga po, mga kasama, ang sa akin lang, you know, I've been your mayor for 9 years. Yes, meron din ako magkakamali, may pagkukulang, wala namang perfectong tao. Pero one thing that I make sure of, ano po yun? Na kayo, pag nagkaroon kayo ng problema, pag kayo po ay nagkaroon ng sakit o karamdaman, hindi ko kayo pinababayaan at hindi ko kayo iniiwanan. Totoo po yan. Alam nyo, napanood ko pa nga dito eh. Nakikipag-ugnayan ako dito sa regional director nyo. Bakit? Pag may problema kayo, ako mismo tumatawag. Yung mga problema sa Meralco, sa tubig, yung mga pangangailangan, mga gamit. Di ba po? Nung time na yun, iba, ito nga ako. Nagpalagay pa nga ako ng deep well dito para magkaroon kayo ng tubig dito. Ewan ko lang kung ano nangyari. Wala na. Wala na! Sayang! Sayang! Nung panahon ko pwede. Bawal na. Kaya nga sinasabi ko, mga kasama, you know, alam nyo, kasi, depende naman sa approach lang yan. Depende naman sa pakiusap yan.
depende naman kung sino rin ang namumuno dyan. Kung ang namumuno, hindi nakikipag-usap, talagang hindi pwede. Pero kung una kong gagawin, pupunta ako, makipag-ugnayan ako. Bakit? Sapagkat ang kailangan kong gawin ay magkaroon ng maayos na kapaligiran dito sa inyong lugar. Yes! Ayoko na nagkakaroon po ng problema. O alam ko pa, yung mga problema ng mga e-bike dyan, isa pa yun. Alam ko rin yan. Isang problema yan. Pero nung panahon ko, hindi po ganun. Di ba ho? Walang ganun. Nangyari lang yan. Ito recently lang. Di ba ho? Kaya alam ko lahat ng problema. Yun nga lang, wala ako sa posisyon ngayon para ayusin yan sapagkat hindi po ako ang mayor ngayon. Pero, kung ako ay bumalik na mayor nyo, akong bahala, ayusin ko lahat ng problema. Makakapasok na ulit. Makakapasok na ulit ang PLDT. Meralco. Ay nako, may salita dito. Kuryente ng Meralco. Opo. Ano ba ang problema niya dito? Pag na-disconnect na, ayaw na kayong kabitan. Ayaw na. Alam ko yan. Kasi nga may problema hindi nakipag-ugnayan. Alam mo, lahat yan gagawa ko ng paraan yan. Yay! E-bike, PLDT. Ay, hindi po ako panalo na. Sapagkat nasa election po tayo, kaya kailangan niyo po akong tulungan para manalo tayo. Lalo kami. Ngayon, last ka lang. Bilibilin na. May tanong. Kung sakali ba, Mayor Timmy, ikaw ay manalo, yung mga ginagawa ba ni Mayor Ross ngayon na maganda, tutuloy mo. Sabi ko, syempre, hindi naman ako tangay. Bakit? Pag maganda, itutuloy ko. Pag pangit, hindi ko itutuloy. Yes! Example, sabi, Mayor Timmy, ngayon, nakakapagbigay ng uniform sa mga bata. Walang problema, itutuloy ko. Bakit? Nung panahon ko naman, kami nagbibigay ng mga bag, libro, at saka yung mga gamit. Ang dinagdag daw, yung t-shirt. Walang problema. Bakit? Para sa bata po yun eh. Diba ko? Pero may dadagdag ako. May dadagdag ako kasi nung panahon na mayor ako, 2019, gusto ko na po talaga bigyan ng mga sapatos ang mga bata. Ito naging problema ko. 2019, nagpapatanong na ako, mag-order ako, ibibigay ko sana the following school year, June. Tama? Eh nagkaroon ng lockdown ng March. So ang problema ko, bakit ako magbibigay ng sapatos, eh wala kang face-to-face class. Naintindihan niyo yung problema ko noon? Yes! Hindi, para naman akong tanga, magbibigay ako ng sapatos, papasok sa school, eh wala namang face-to-face class. Kaya hindi ko natuloy yun. Hanggang kailan yung COVID? 2 taon. Natapos na ang termino ko, lahat ng termino ko, COVID. Kaya nga sabi ko, kung ako makakabalik, yan po ang gagawin ko para sa ating mga estudyante. Oh, ito daw, papasukan daw. Alam mo naman, naglalaban lang ngayon ng sardinas tsaka corned beef. Diba? Para nagsusuntukan. Yung mga marites dyan, kami si sardinas, kami si corned beef. Tama ba hindi? Yan, yan ang mga uso ngayon. Natatawa lang ako dito sa Kalamba. Dito lang ako nakakita na sa politika ang pinaglalaban ay ang sardinas at ang corned beef. Diyos ko, dapat ang pinag-uusapan natin edukasyon, kalusugan, infrastruktura. No! In Calamba, we're talking about sardinas and corned beef. Okay. Ako, ang plano ko ganito. By June 30, July, sasabihan ko ang mga barangay at workers o mga barangay nyo o dito man. Pakibilang please ang pamilya, hindi po ang bahay. Kasi ang dami kong napapasukan na sa isang bahay, 3 kwarto, 3 pamilya. Yes! Ang problema yung iba, nangangapit bahay si Mister. Bakit? Ito po ang gusto kong mangyari.
Gusto ko pong finally mabilang lahat. So by August 30, gagawa ng first listing. Lahat ng taga Purok 1, Purok 2, dito sa kampo, ito ang mga pamilya. Popost natin yan. Kilala niyo naman, alam ko, magkakilala naman kayo dito. O bakit? Sapagkat gagawa ng first listing by August 30. Ngayon, kung kailangan amendahan, palitan, gagawa ulit ng final listing by October 30. Bakit? Pag nakuha ko na pong bilang, kasi kailangan ko ng enough time, 4 months. Bakit? Buong Kalamba ito pinag-uusapan ko ha, hindi lang kampo, buong Kalamba. Pag nakuha ko na pong bilang by October 30, kailangan pass your papers, yun na po ang final number ko. Bakit? Ang gusto ko, ibabangga ko yung budget, maglalagay ko ng budget, ang gusto kong pamasko sa inyo, isang kabang bigas, 25 kilos. Tatanggalin ko ng away ng corned beef at saka spam. Corned beef at saka sardinas pala. Ako naman noon, basta may problema kayo, bigay ako ng bigay. Kahit pabalik-balik kayo. Tama? Kung sa private nga nagagawa ko, bakit hindi ko magagawa yon sa sarili natin ospital? Di ba ho? Kaya ang importante, mayroong option ang ating mga kababayan. Wala namang pupuntang mayaman dun eh. Bakit kung mayaman yun, pupunta ng Alabang yun, pupunta ng St. Luke's yun, pupunta ng dyan sa Qualimed yun. Ang pumupunta dyan ay yung mga taong takot sa ganon, sa bill. Bakit? Walang pambayad, walang pantustos. Kaya nga po ako nagpagawa ng ospital eh. Sapagkat iyan ang alam ko na pinakamaganda. Yan ang isang proyekto na talagang masasabi ko ang legacy na may iwan namin dito po sa bahay ng Kalamba. May kwento yan eh. Nung una talaga gusto kong kunin ng JP. Ang problema, nung kailangan ko si Ramil, 2 years kong, ito huwag naman magagalit, totoo lang to, 2 years ako naghihintay. Bakit? Gusto kong po kunin ng JP, kami na magpapagawa, kami magpapaayos. Lalagyan ko ng malaking pondo. Eh ang problema, 2 taon ako naghihintay, 2 taon ako naghihintay ng wala. Yun po nangyari ay bigay eh. Ibigay talaga. So ano nangyari? Sabi ko, sige kung ganun pala, di bali na, mabuti na lang nabigyan ako ng libreng lupa dyan po sa loob ng Kapayapaan. Yan ang kwento niya na libre yan eh. Kaya yung nakuha ko yung lupa, sabi ko okay na rin. Bakit? Ang daming tao doon. Malapit pa sa inyo. Di ba ho? Kaya pumayag na rin akong ipatayo ang hospital doon. Ba? Di ba po maganda? Kaya ang problema, bakit po hanggang ngayon hindi pa umaandar? Hindi po issue yung building. Tapos na po ang building. Ang issue po ay wala hong mga doktor at nurse at gamit. Bakit? 3 taon na nakikipag-usap ang Kalamba Doctors kay Mayor, hanggang ngayon hindi po siya humarap. Hanggang ngayon hindi po sila kinakausap ni Mayor. Ito po, may prueba po ako. Bakit? Si mismong Mayor na po ang tumawag nung gumawa ng sulat noong November. Noong November. Ayan po yung sulat. Papakita ko po. Nagpapa-schedule ng meeting ng November 26. Ayan po yung sulat. O yan, tingnan nyo, ayan, pirma niya, di ba? O ayan, Dr. Amistad, AMC Group. Ayan po, ayan, makikita nyo dito. Nagkaroon po ng meeting. Ito po yung meeting, pakita ko sa inyo. Natanong ko, nasaan si Mayor dyan? Wala. Nasaan si Mayor dyan? Wala. Nasaan si Mayor dyan? Nasaan si Mayor dyan? Pinakikita ko. Bakit? Ito yung huling meeting. Wala na naman po si Mayor dyan. Sino nandito? City Administrator. Wala po. Paano ka makakapag-umpisa ng ospital kung mismo ang mayor po hindi maharap? Ako po yung tinawagan ng presidente ng ospital. Nagagalit. Ang sabi sa akin, ay nako, Mayor Timmy, ay talagang kailangan ka lang bumalik. Bakit? Itong mayor nyo ngayon, gano'n na itong mayor nyo ngayon, ay talaga, ayaw humarap. Ewan ko kung bakit. Sana nga sumulat, hindi pa rin umaharap.
Alam mo, ang pinakikiusap ngayon, ang gusto daw kasi, may inaugurate yung ospital. Paano i-inaugurate ang ospital? Eh hanggang ngayon, wala pa hong gamit. Hindi na po ako magtatagal, pero meron kong tatlong bagay na mahalagang sasabihin sa inyo. Okay? Ano ba ang gagawin ko kung sakaling makabalik ako? Unang-una, first order of business, tatanggalin ko yung mga Tuesday, Thursday, 1 month, 3 months, at 6 months sa pagbibigay ng guarantee letter. Ibabalik ko sa dati. Isang every day, pwede kayo pumunta, pwede kayo humingi ng tulong. Number 1. Number 2, tatapusin ko na at bubuksan ko na yung hospital natin dito po sa Panginoon. Para lang maintindihan nyo, saan ba kayo takot? Sa hospital, doktor, o sa bill? Sa bill. Kaya nga huwag nyo naintindihan yung bill. Kami lang bahala doon. Alam nyo, nililito kayo eh. Sinasabi nila, ang binuksan ko raw private hospital. Paano ako magbubukas ng private hospital? Eh kung pera natin, pera ng gobyerno ginamit ko. Ang ginawa ko po dyan, kumuha lang ako ng taga-operate, mga doktor, mga nurse. Kasi yun ang problema ko. Ang problema ko, meron nga ako ospital, wala naman akong tao. Ngayon, ang problema nyo, bill. Hindi naman yung problema yung doktor at nurse. Kaya ang ginawa kong paraan ganito, ako magpapagawa, ako nagtayo, binigay sa akin ng libre na lupa, CDH, kaya magpatakbo, pero may isang mahalagang kondisyon. Ako gagawa ng presyo. Diba kasi takot na sa bill? So anong ibig sabihin? Sila mag-operate, pero kami magpe-presyo. Anong presyo? Kung anong gagawin sa inyo, kukunin namin ang booklet ng PhilHealth. Booklet ng PhilHealth para makasigil kami sa PhilHealth. Example. Diba ho? Hindi naman sa inyo sisigilin sa PhilHealth eh. Example, ang dialysis. Ang dialysis, bibili akong dialysis machine. May mag-ooperate. Ang presyo ng PhilHealth, example na lang, one time. Eh di 1.5 din ang presyo namin. Naintindihan nyo? Yung x-ray. No? Kung chest x-ray ay 300 din ang presyo namin. Kung kukuha ka ng dugo, 800 sa PhilHealth, 800 din ang presyo namin. Bakit? Gagayahin lang namin yung presyo ng PhilHealth para dito sa ospital ng Calamba. Tama? So mababa na kami. Di ba ho? Mababa na kami. Ngayon, may isang issue. Anong issue? Paano, Mayor? Kung meron nangyari na hindi kinover ng PhilHealth, o sabihin na natin, umangat doon sa subsidy ng PhilHealth. Example lang naman ha. Sabihin natin, nagka-appendicitis kayo. Kailangan ng emergency operation. Tama? O ngayon, ang bill mo, 30,000. Kung ang bill mo naman sa private, baka 80,000. Ito, 30 lang. Mababa na. Ngayon, ang PhilHealth mo, 10,000. May utang kang 20,000. Ito ha, gato yan. Dalawa babayaran mo dyan doctor's fee tsaka hospital bill. Yung doctor's fee sa doktor yon, hindi amin yon. Pero gagawa kami ng pag-uusap sa doktor, napabaan, pangalawa, pwede namin subsidize. So ibang usapin yon. Kanya-kanyang doktor, depende sa usapan. Pero sa hospital bill, kung may utang kayo na 20,000, kasi yung 10,000 na nabigay na ng PhilHealth, pumunta lang kayo sa loob ng ospital. May office po ako doon, Office of the City Mayor. Doon lang kayo pupunta. Pupuntahan nyo DSWD, pupuntahan yung tao ko. Pag na-certify na kayong indigent at wala kayong pera, sagot na po lahat yan ni Mayor Teenage. Bakit po? Ang tawag ko dyan, subsidy. Alam niyo po ngayon, alam ni nanay yan, marami nakakaalam dito. Marami sa inyo no, nandito bago ko June, October, sinertify po ng Land Bank of the Philippines ang account ng General Fund at Special Educational Fund. Nung tinotal po, ang presyo po na natitirang pera is 1,122,907,455.39 Sila sinasabi nila, may utang ako. Hindi nila sinasabi kung magkano. Hindi nila sinasabi kung magkano ang iniwan ko. Pues, ito po, hanggang pinakadulong sentabo, yan po ang iniwan kong pera. Mahigit na 1 bilyong piso. Ngayon, kung ang utang ko
ay 6 million na. O kahit ang utang ko ay 100 milyon, nakakahiya naman sa kanila. 100 milyon ang utang ko. Eh di ba may 1 billion pang naiiwan? Pero ang utang ko is 5.8 million. Bakit nila ginagawang dahilan lagi na may utang ako para lang hindi ituloy yung Mercury, pero hindi nila sinasabi ang naiwan kong pera? Kung talagang gusto mong pagpatuloy yan, di ba dapat binayaran na lang para tuloy-tuloy? Bakit? Sino bang nakikinabang? Hindi naman siya. Ang nakikinabang ay yung mga tao may sakit. Bakit kailangan maghintay ng 2 taon? Bakit kailangan pang maghintay na lumabas si Mayor Timmy Chipeco? Batikusin ka. Tanong sa'yo kung bakit hindi mo tinuloy ang Mercury simula nung January, February, March. Kaya ano nangyari? Nung na-pressure, binuksan nung April. After 2 years. Bakit kailangan maghintay ng 2 years? Para lang simulan. Sapagkat bakit? Kaya ibinalik yon sapagkat natatakot na siya na babalik si Mayor Timmy Chipeco. Kaya binuksan niya. Yan po totoo dyan. Yan po totoo dyan. Para rin po kaniyan yung mga pinagawang project, para din po yung sa senior citizen. Ano po ito? Ito nakakatuwa. Tingnan na lang ha. Nung binatikos ko Mercury, bakit nawala? Ibinalik yung Mercury. Nung binatikos ko, alam nyo sa bayan, uso sa amin meron kami kasabihan doon sa bayan na ano yun, yung bato-bato. Alam niyo yung bato-bato? Hindi po hot spring yun. Dati may bato-bato hot spring. Yung bato-bato ngayon, yung sinirang daan doon sa harap sa bahay ni Dr. Jose Rizal at ginawa, naglagay po ng bato-bato. Ang daming nagagalit na mga tricycle, mga nagmomotor, mga tao kung bakit yung isang magandang kalsada, asfaltado, sinira at nilagyan ng bato-bato. Nung binatikos ko, noong September 29, ayun, after 2 months, pina-asfalto ulit. Totoo ba hindi? Totoo naman po yan Kung ang tao nagsasalita, naghintay ng almost 2 years, ang dami na nagreklamo, hindi nakikinig. Nung ako na, palibasa mag-e-eleksyon na, magpapail na, alam na may kalaban na, ayun, agaga sila, bigla pinang-asfalto. Alam niyo nangyari, basta in-asfalto, may hams. Hindi pinentral, may na-aksidente pa. Yan po nangyari dyan Yung kalokohan na gumastos ka na, mali na naman ang paggastos. Pangalatlo, alam niyo ba, sino ba dito nakadaan doon sa Ayala Greenfields? Ayala Greenfields, alam niyo po, yung bypass road na pinagawa ko, di ba? Di ba, makikita mo sa ilalim yung Santos Expressway. Yun, napag-usapan na namin ng tatay ko at ni Ramon ang presidente po na San Miguel Group, na yan po approved na gagawa po ng interchange. Anong ibig sabihin? Yan po makakalabas ka na sa slicks. Hindi ka nalalabas ng turbina kasi traffic din po yun. Grabe, ngayong Sabado, saksakan ng traffic ngayon doon. Kasi kaya ako ginagawa yan para mga sasakyan mabawasan ng traffic. Alam nyo, nung natalo kami, ang tinatanong ko sa mga tao sa loob, tao pa naman ako dyan, kamusta na yung interchange? Yan pa ay pinapalo up ba nila? Yan pa ay ginagawa nila? Sagot sa akin, sir, walang nangyayari. So ano nangyari? Binatikos ko. Noong aking proclamation rally, sinabi ko, bakit hindi pinagagawa to? Ito ang mga project na ito ang kailangan ng ating bayan. Tama ba ho yan? Tama. Ayun, after 1.5 months yata, 2 months, nag-inaugurate bigla. Anong ibig sabihin? Kailangan na naman ulit may magsalita na katulad ni Mayor Timmy para lang sa kumilos. Ito ang pinakahuli. Alam na mga senior yan. Yung libreng sinin ninyo. Tama? Libreng sinin nyo. Binalik bakit? mo po, binalik mo. Alam ko, may kwento yan. Mga taga-Maya pa. Nawala yung libreng sine nung panahon ng COVID. Bakit? Natural, sarado, sinihan. Ginawa kong vaccination center. Wala rin kayo mapapanood. Sarado, sinihan. Natapos ang COVID, talo na kami. August 2022. Yung 2023, nagbubukas na mga sinihan. Ang request ng mga taga-senior, may mga pumuntang taga-Maya pa, hindi ko lang kung dito, o mga taga-Christopher. Tinatanong kung pwede daw ulit buksan
yung binibigay na libreng sine na sinimulan ni Mayor Timmy Chipeco. Ang sabi ni Mayor daw, sabi daw ha, yun ang kwento sa akin ng senior, eh hindi na raw bubuksan, bakit? Natutulog lang naman daw kayo. So bakit? Totoo din naman yun. O, totoo naman yun eh. Bakit? Isang beses, pumunta ako, hindi ko alam, nakikita ko yung mga senior sa likod ako. Tinitingnan ko, nung una, excited pa. Pag na-air ko na ng konti na, tulog na. Totoo naman eh. Pero alam nyo, ang totoo na, natutuwa ako. Kasi bakit? Natutuwa ako, nag-i-enjoy kayo. Diba ginawa ko yung libreng sine para hindi naman kayo manood ng sine. Ang gusto ko lang yung experience na magkakasama kayo, nagsasama-sama kayo, kahit pa lang kayo naghihiligan na, okay lang. Bakit? Yan ay mga benepisyo na ibinigay ko bilang pagpapakita ko ng pagmamahal sa ating mga senior citizen. Di ba po? Ako naman po nagsimula yung pa-birthday. Tama? Ako nagsimula noon, nung panahon yung 500. O ngayon, ang yayabang nila. Bakit? Ginawa daw nilang 1,000. Di mo lang masabi, 500 lang din tinagtag mo. Tinanggalan mo naman ang sine. Pero sa akin, wala na yun eh. Ang importante, mapakita natin sa mga senior na kayo ay VIP, kayo ay importante kay Mayor. Bakit? Eh, dapatin na natin. Ang buhay nyo, hindi naman ganun kahaba na. Let's face it. Kailan namin papakita mahal namin kayo kung kailan sa kabaon na kayo. Ayoko ng ganon. Kaya ako, pag bumalik ako again, tulad ng mayor ko, ang sinasabi ko, kung sa patay man, kay Eddie Katindig, kayo, habang nabubuhay, sagot kayo ni Mayor Timmy Chipeco.